So what's up mga free? Isang maganda at mapagpalang araw mga free. So ngayong araw na ito mga free, na pagdesisyonan namin na maglibang naman ng konti mga free. Syempre after ng 1 week na trabaho, kailangan naman nating tumakas kahit papano. So ayun na nga, nandito na kami sa paanan ng Boso-Boso, kung tawagin nila ito mga free, no? At ngayong araw na ito aakyat tayo ng Marilaki. Of course, syempre dalawang motor tayo. Sa isang motor, 3 kami. Kasama namin ang tunay na boss, Boss Lucas mga free. Lucas, okay ka lang dyan? Boss! So ayun na nga mga free, binabagtas na namin ang kahabaan ng Marilaki, no? Yung parting baba pa lang. So nandito pa lang kami sa Boso-Boso nga, kung tawagin nila mga free. At yun na nga mga free, para sa mga baguhan na aakyat ng Marilaki o yung mga first timer, no? Ang tip ko lang sa inyo, sa baba pa lang maggasolina na kayo. Dahil unang-una, ubusan ng gasolina to mga free. Puro akyatan to, mananawa kayo sa akyatan. Promise. Pangalawang rason mga free, mas mura ang gasolina sa baba kung ikukumpara mo sa presyo ng gasolina sa taas. Kasi pag nasa taas ka na, no choice na mga free. Talagang wala ka nang magagawa kundi magkarga kahit magkano pa ang gasolina per liter. At sa sobrang ganda ng mga madadaanan mo mga free, talagang hindi mo na mamalayan, pinipiga mo na pala ang silinyador ng iyong motor. So sa madaling salita mga free, tuloy-tuloy ang pag-angat. At syempre tuloy-tuloy din ang pagpiga mo ng silinyador mga free. Talagang mag-e-enjoy, promise. Lalong-lalo na mga free kapag nandun ka na sa parte ng Wantosawa, unlimited bankingan mga free. Konting ingat lang. At dahil nga maganda rin ang kalsada mga free, aspalto ang dadaanan mo, at talagang mag-e-enjoy ka mga free. Dahil nung umakyat kami nung araw na ito, talagang ramdam namin yung lamig. Kaya talaga namang maikukumpara mo mga free, yung klima sa ibaba, ibang-iba sa lamig ng hangin sa taas mga free. At yun nga, kita nyo naman tong mga gulay at prutas na nadaanan namin mga free, sariwang sariwa. At sabi ng mga taga rito, lahat daw ng yan galing sa likod bahay lang mga free. Tulad nga ng sabi ko rin kanina mga free, unlimited akyatan ang dadaanan nyo. Talagang hindi lang ikaw ang mag-e-enjoy mga free, pati ang back ride, pati ang front ride mo. Kitang kita nyo naman mga free, si bossing tumataas pa ang kamay. At yun na nga mga free, para dun ulit sa mga baguhan na aakyat ng Marilaki, isa sa mga reason din kung bakit talagang marami ang umaakyat sa Marilaki yung mga tinatawag nilang namimitik mga free. Hindi ito yung literal na namimitik, ito yung mga passion na nila, yung kumuha mga free ng picture sa mga umaakyat at bumabiyahe ng papunta ng Marilaki, no? Makikita nyo sila mga free sa tabing kalsada lang, kaliwat kanan, may mga dala silang camera, grupo sila ng mga namimitik kung tawagin mga free. What's up mga free? What's up? Biglaan na namang yayaan to mga free. Dito kami ngayon sa lugar. Meron pa tayong back ride Ay, hindi wala, kasi sa harapan siya nakasakay. Namin si Nico, panganay naming anak, tsaka yung girlfriend niya. Umikot lang, nagpapapitik. Mga kasama namin, lalong-lalo na si bossing, kaya nagkayayaan na kami na dumiretso pa. Imbis na iikot na kami pababa, parang nagutom yata si bossing. Napagod kakabilang ng mga motor at mga sasakyan na dumadaan dito sa Marilaki mga free.
Kaya ang ginawa namin sa oras na ito mga free, sige lang, tuloy lang, dahil nakita namin sa Google Map, nandito rin pala yung tinatawag nilang lihim na lagusan mga free. Sa pangalan pa lang mga free, talaga namang mamamangha ka, ano kaya ang meron sa lihim na lagusan. Kasi una kong nakita yung lugar na yun sa Facebook lang mga free. Na-amaze din ako at syempre gusto ko rin ibahagi at ipakita dun sa mga first time pa lang na aakyat ng Marilake mga free. At syempre nandito na tayo sa lugar na to, di ba? Kailangan ipakita ko rin sa aking asawa at mga anak kung ano nga ba ang lihim na lagusan na sinasabi nila sa social media mga free. Nakita ko kasi sa Google Map mga free, simula dun sa tambayan ng mga namimitek kung tawagin nila Manukan, parang 30 minutes na lang paakyat papunta ng lihim na lagusan mga free. Habang bumabiyahe kami at habang papalapit na kami ng papalapit mga free sa lihim na lagusan, talaga naman namamamangha ka sa dinaraanan mo mga free. Kaliwat kanan wala kang makikita kung hindi nature, green na mga kapaligiran ng iyong makikita mga free. At tulad nga ng sabi ko sa inyo mga free, ibang iba ang klima rito sa itaas kung ikukumpara mo sa init sa ibaba mga free. Basta wag nyo lang kalilimutan mga free na sumunod lang kayo sa mga signage ng kalsada. Hindi kayo maliligaw at hindi kayo maaaksidente. Kahit sabihin mong wanto sawa sa bengkingan mga free. Syempre mga free, kailangan pa rin nating mag-ingat lalo na sa mga baguhan na aakyat ng Marilake. Wala kayong alam, hindi nyo alam kung kailan kakaliwa o kailan kakanan kasi may mga portion na kalsada dito na walang signage mga free. Talagang ang babagtasin mo lang yung guhit. Yun lang ang pagbabasihan mo at mayat maya ang overtake ng mga big bike o mga motorsiklo mga free. At sa puntong ito mga free, may nadaanan na naman kaming overlooking at syempre dahil pagod na rin ang aming mga bewang, tumigil muna kami at nagpicture-picturan mga free. Kita nyo naman sa aking likuran mga free, grabe talaga ang kalikasan mga free. Wala kang mapaglalagyan ng saya kapag nandito ka sa area na ito mga free. Oh, di ba? Oh, nagko-close, di ba? Oh, nagko-close. Oh. What's up mga free? What's up? Pinuntahan natin ngayon mga free yung yung lihim na lagusan dito, yung dulo ng Tanay. Ayan, talaga namang mukha siyang wala nang dadaanan mga free. Lihim na lihim talaga. Ayan, diba? Kung gusto nyo ng nature mga free, dito kayo pumunta. Talagang napakaganda mga free, napakaganda. Kita nyo naman. Puro nature mga free, puro nature. Balitaan ko kayo, update ko kayo, no? Let's go! Kita nyo yung aakyatin na yan mga free. Sa puntong ito mga free, hindi pa kami nakontento, bagkos mas pinili pa naming dumiretso mga free dahil nga sa ganda ng kapaligiran at dahil nga sa ganda ng daan na aming tinatahak mga free, hindi namin namalayan
na nasa Infanta Quezon na pala kami ng mga oras na iyan mga free. Kita nyo naman ang kagandahan ng Infanta Quezon mga free. Siyempre hindi na namin pinalagpas na makapagpa-picture sa arko ng Infanta Quezon. At hindi na rin namin pinalagpas na puntahan ang lugar na kung saan tinatawag nilang Little Baguio. At mas kilala din sa pangalang Kilometer 90 mga free. Makikita nyo sa bungad pa lang ng Kilometer 90 mga free, sandamakmak na sticker na mga vlogger ang mga nakadikit at wala ka nang mapaglagyan kung plano mong magdikit ng sticker. Good luck sa iyo. At syempre mga free, hindi na namin pinatagal. Dali-dali na kaming nag-asikaso at para mapasok natin ang loob ng Kilometer 90 at syempre para makita natin kung anong meron sa loob. Kita nyo naman kung gaano karami ang mga vlogger na nagpupunta rito. Sa sticker pa lang isang patunay na napuntahan talaga ito ng kahit sino mga free. So yun, what's up mga free? Mga free, nandito tayo ngayon sa Kilometer 90 no. Boundary siya ng Infanta Quezon at saka boundary ng Tanay. Kita nyo naman mga free. Diba? Meron dito sa likod ko parang lagoon yata to. Ayan o. Diba? Tapos kainan din siya no mga free at the same time. Ayan o. Sila mami. Titignan natin kung affordable ba yung pagkain nila rito. Kasi ang dami talagang nakapark sa labas, ang daming tao. So ibig sabihin mukhang maganda. Tapos sa likod ko, parang meron silang live band yata na magpo-perform. Ayun yung mini stage nila mga pre. Diba? Tapos kung makikita nyo dun sa likod ko yung summit. Ayun o. Meron silang parang pwede kang parang may trek sila eh. Pwede kang umakyat doon. May entrance na pala yung botanical garden nila na 50 pesos mga free. 50 pesos ang entrance no. So nakita nyo naman sulit na sulit ka mga free oh. Pakita ko sa inyo ayan oh. So update ko kayo ulit mga free no. Yun lang no. Balikan ko ulit kayo mamaya, kakain muna kami kasi parang mag-aalas 12 na or 12 na yata. 12 past 12 na mga free. Balikan ko kayo, yun lang no. Update ko kayo mga free. Let's go! So ayun mga free update lang no, hindi kami natuloy na kumain dun sa loob mismo ng Kilometer 90. Ang dahilan kasi nung nakita namin yung presyo ng mga pagkain parang hindi naman makatarungan dun sa serving nila no, kaya nagdesisyon na lang kami na bumaba kasi may mga madadaanan kami or may nadaanan kami na isang kainan bago kami bumaba ng Marilaki. At syempre mga free, hindi naman natin kailangan gumastos ng malaki talaga lalo na't na nagre-rides tayo, gusto lang natin na malibang. Kaya ayun mga free, dito kami napadpad sa Leonis Kitchen ba to, tabing kalsada lang siya mga free. Overlooking din yung likod niya. So kita nyo naman doon sa mga in-order namin no, talagang panalong panalo, serving pa lang mga free at affordable ang presyo ng mga pagkain dito mga free. Kaya payo lang mga free dun sa mga mahilig mag-rides no, hindi sa lahat ng mga napupuntahan natin kailangan dun tayo sa sikat na kainan. Ito lang naman payong kaibigan lang mga free no. Pero kung kaya nyo naman, sobra-sobra ang pera nyo, bakit hindi mga free, di ba sa inyo yan Kain tayo mga free.
So ayun na nga mga free, dito sa kinainan naming ito hindi ka lang mabubusog dahil sa murang pagkain, mabubusog din pati ang mata mo mga free. Napakaganda talaga ng overlooking, kita nyo naman. Boss? Anong sing? Bossing. Ayaw ka na yung Dapat sulitin niya pa ba? si B. Ha? Hindi. Si Annie B. Yung yung lumilipad. Lumilipad na insekto. At ang kagandahan dito mga free, kapag tapos mong kumain, pwede kang magduyan habang nagre-relax mga free. Kita nyo naman si Bossing. Ayun na nga mga free, ito yung sinasabi ko sa inyong ganda ng overlooking sa kainang ito. Kita nyo naman yung kapaligiran, di ba? Talagang mabubusog ka na, pati ang mata mo busog na busog mga free sa tanawing makikita mo habang kumakain kayo ng mga mahal mo sa buhay, di ba? At syempre mga free, minsan lang naman yung mga ganitong pagkakataon, susulitin na natin, di ba? After ng isang linggong trabaho, baka naman pwede kahit isang araw, di ba? I-relax lang natin yung katawan natin mga free. Maiksi lang ang buhay. Kaya nga kung kaya naman nating mag-rides, mag-enjoy nang hindi naman tayo gagastos ng ganong kalaki, bakit hindi natin gawin mga free, di ba? Ayun na nga mga free, nung pababa na kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan mga free. Naghanap kami ng masisilungan at take note, ang nahanap naming silungan mga free yung mismong kasa ng Rusi. Welcome na welcome si RFI 175 mga free. Kita nyo naman, para kaming mga basang sisiw. Wala kaming magagawa kundi magpatila muna ng ulan, kasi ang may dala lang ng kapote sa amin ako lang. So syempre hindi naman namin lahat magagamit yun, kaya tumambay muna kami hanggang sa tumila ang ulan mga free. So hanggang dito na lang mga free, tatapusin ko na tong video na to. Peace out.